former Senator Sani Trillanes hindi na po nakatiis dito kay Robin Padilla. Ito yung kanya sinabi, oh. Ayan, oh. Okay? Talagang sinulat pa niya. At ang kanya sinasabi rito, para sa kaalaman mo, Robin, si Robin Padilla ang tinutukoy, ilang beses akong nagpatrolya dyan sa West Philippine Sea. Okay? At nakahuli pa ng mga Chinese surveillance ship noong siya daw po ay Navy pa o nang siya ay nasa Navy pa. Habang kayo namang mag-amo, wow, kayong mag-amo ni Duterte kahit ROTC ay hindi nyo naranasan. Puro lang kayo yabang. Ayan. Ayan po ang sinasabi ni former Senator Trillanes. Ibig sabihin ito, okay, ito ay kanyang sinabi noong araw at ngayon ay nauulit lang. Kasi kung yung mga gunita, kahit nung senador pa yan, talagang kanyang pinaninindigan na yan. Pinagbintangan na yan ang kung sino-sinong kalaban sa politika na itong si Trillanes ay naging traidor daw sa bayan nung panahon ni dating Pangulong Aquino sa kanyang pagbibiyahe sa China. So kabaligtaran pala, lahat ng akusasyon, paratang at pagbibintang kay Trillanes hindi totoo. Ang lumalabas pala yung mga Duterte during Duterte administration, siya yung malapit. Okay? Na madalas kausap ng Chinese government. Kung yung mga gunita, sinabi din po ni ngayon Secretary Juan Ponce Enrile na napakaraming utang na iniwan si Duterte na minana ngayon ni Pangulong Marcos. At yung mga utang na yon, ayon kay Enrile, sa kanya daw paniniwala, ay sa China. At hanggang ngayon daw ay nagbabayad at binabayaran pa ng Pilipinas na ginagawa ngayon ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, yung iniwang utang sa China na ang report nga bakit ba doon ang utang? Ang laki ng interes. Ang Pangulong Marcos ang nagbabayad ngayon. So, yung panahon ni Aquino at ni Trillanes na kailang pinagbibintangan na dahilan daw kung bakit may mga portion sa West Philippine Sea ang nakuha ng China, hindi totoo. Ang totoo, mas umabuso at nagsamantala ang Chinese government sa panahon ni Duterte. Kaya tama lang yung sinabi ni Trillanes noon at ngayon ay nauulit lang na hindi alam nitong si Robin at saka ang tunay na kalagayan ng West Philippine Sea. Kasi si Trillanes po, Philippine Navy yan. Sundalong assigned sa Navy nung yan ay sundalo pa bago pumasok sa politika. Kaya yun po ang dahilan kung bakit siya madalas nagpapatrolya dyan po sa West Philippine Sea. So sa pool dito, si Duterte at saka Robin. Puro lang daw yabang. Sa bagay, marami rin sinabi si Duterte before election at kahit nung nandyan na siya sa gobyerno ng panahon yun, tungkol dyan sa issue ng West Philippine Sea, hindi naman nagkaroon ng katuparan. Yung iikot at magtitirik siya ng flag ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea, propaganda lang yun. Hindi naman nagawa at hindi naman kayang gawin. Hanggang sa natapos ang term niya, nawala. Ngayon nakakulong na. Paano kaya magagawa pa? Kaya tama si Trillanes. Sa kanyang paniniwala, paninindigan, at kung ano ang nangyayari noon at nangyayari ngayon, malinaw kung sino ang nagtraidor o kung sino ang naging malapit sa China na umabuso dito sa atin sa pagpasok sa West Philippine Sea. Any comment, reaction, malaya po kayo. Related po sa balitang ito. Ito patuloy po. Ito inamin na ho ni General Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy, Rear Admiral Trinidad, General po yan. At Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard naman, na talaga pong dumami at patuloy nandyan sa West Philippine Sea ang mga warship, mga barkong pandigma ng People's Liberation Army ng China. Malalaking barko ng China ang umaali-aligid pa rin dyan sa West Philippine Sea. Especially ngayon na merong balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas, mga sundalong Pilipino at mga sundalong Amerikano na ongoing yung balikatan sa
may parte ng Northern Luzon, malapit sa West Philippine Sea, nagmo-monitor, active daw ho na maali-aligid ang mga barko ng China at kanilang sinusundan ang galawan sa West Philippine Sea at balikatan exercise. Ibig sabihin, hindi matanggap ng China ang pagpapalakas, pagtitraini, ugnayan ng Pilipinas, ng Amerika at ng ibang bansa. Kung magunita, maraming mga bansa ang nag-oobserba dyan po sa balikatan exercise na isa sa pinakamalaki na nangyari dahil 14,000 na mga sundalo na mga Amerikano at Pilipino ang nagsama-sama by air, by land, by sea na balikatan exercise. Nag-oobserba ang Canada at iba pang mga bansa sa Europe, kasama ang Australia at iba pang mga bansang kapitbahay natin dito sa balikatan ito dahil suportado nila ang pagpapalakas, pagpapalitan ng kaalaman at kakayanan ng sundalong Pilipino at Amerika para ipagtanggol ang pre-navigation sa South China Sea at yung pinaglalaban ng Pilipinas na West Philippine Sea. Ayan po ang nangyayari. So itong pag-ali-aligid, pagbabantay, pagpapanik o kung anong gustong palabasin ng Chinese government sa kanilang mga barko, yan po ay namomonitor ng Philippine government. Pero hindi nababahala ang balikatan exercise. Hindi titigil ang balikatan exercise dahil sa pakikialam ng China. Hindi natatakot ang balikatan exercise sa mga pag-display ng mga barkong panggera ng China at yung kanilang pagsunod-sunod doon sa mga galaw ng balikatan sa pagitan niya na po ng dalawang bansa. Iyan ang magandang balita. Tuloy-tuloy, hindi ho yan matitigil. Anumang saywar o anumang pagkondena o anumang pagtutol ng Chinese government, baliwala yan sa Philippine government. Sinabi na nga ni Secretary Gibo Teodoro, hindi sila dapat nakikialam at hindi tayo susunod sa kanilang mga sinasabi. Paninindigan ng Philippine government, ng Department of National Defense at saka ng Philippine Military na ang kailang ginagawang balikatan ay naaayon sa ating karapatan at naaayon sa Mutual Defense Treaty at training sa pagitan ng mga sundalo. Okay? So yun ang maganda. Anumang hamon, anumang threat o anumang ginagawa ng China, hindi natitinag ang Philippine government. Suportahan natin. Atin talaga yan. Exclusive economic zone. Lalo na ngayon na nirecognize na ng Google. I-Google nyo, lalabas na yung West Philippine Sea. Ibig sabihin, nirespeto na atin ang lugar na ito sa West Philippine Sea. Ayon sa Google. Kanila lang kinikilala yung international law, Philippine law, at yung paninindigan ng maraming Pilipino. Kakaunti namang sektor ang pro-China. Kakaunting sektor ang naniniwalang China yan. Dahil ako'y naniniwala at ang marami at ang gobyerno, tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea.